Ako po si Captain Abigail Fernandez Lorenzo Cajes, Officer-19162 AGS Philippine Army. Ako po ay magti-34 years old na po this February 2026. And I am from Tampakan, South Cotabato, a proud Ilongga. And I am a proud member of the OCC Class 49 2017 Aduske. Before I entered the Philippine Army po, I am a graduate of a Bachelor of Arts major in Mass Communication in Notre Dame of the Jangas University in General Santos City. So, nagtrabaho po ako bilang isang news anchor, news reporter sa Brigada News TV and FM in General Santos City po from 2012 to 2016 po. And then, before I applied sa OCS, sa Philippine Army po, matagal ko na pong pangarap na maging member ng uniform personnel because lumaki po ako na puro po pulis yung mga kasama ko, pulis po yung lolo ko, yung tatay ko, yung mga uncle ko, yung mga tito ko po. So kinalakihan ko siya. And then, pangarap ko po talaga siya. Pero, nag-enjoy po ako kasi sa trabaho ko bilang isang reporter. Kaya sabi ko, I prayed to God when I took up yung examination ng APSAT. Sabi ko, Lord, kapag nakapasa po ako dito, pwedeng pahinging sign bago ako mag-apply sa Philippine Army because I love being a reporter. It's a fulfilling job. So sabi ko na calling ko ba Lord na maging sundalo or maging police. So nung nakapasa po ako sa APSAT, after 1 year, I dreamt na naka-uniform po ako ng Philippine Army. Isa po akong sundalo. Nagsasalita ako sa harap ng maraming tao. So sabi ko, Lord, ito na po, sign na siya. So on 2016, I applied for OCC. And then dire-diretso na po siya hanggang sa nag-training and gumraduate ako ng 2017. My first assignment po is dito sa 4th ID as a CMO battalion po ng 2018. Doon ko po talagang nalaman yung kahalagahan ng civil military operations ng CMO. Paano po siya kahalaga sa campaign, paano po siya kahalaga sa pagiging sundalo at sa community na ma-inform po natin sila ng tama, maipaabot po natin sa kanila kung ano yung ginagawa ng Philippine Army, kung ano po yung dapat nilang malaman na ginagawa po ng ating mga kalaban at kung bakit po ba natin ginagawa na nag-ooperate sa bundok, ano ba ang epekto nito sa ating mga communities at dahil po yung mga nagiging kawawa ay yung ating mga communities. So from 2017 to 2021, nasa CMO battalion po ako. So nag-COVID ng 2020, nandun po ako sa CMO battalion. I used po my knowledge sa media. I used my skills kung ano man yung nalaman ko from school up to yung kung ano man yung talent na nakuha ko sa pagiging reporter para po magamit ng Philippine Army. So, nung time ng COVID, ginamit ko po yung boses ko sa loudspeaker operations, telling the people kung ano ba yung COVID, ano yung dapat nilang gawin, ano yung mga steps na kailangan nilang tandaan ng panahon ng COVID. Kasi grabe po yung naging epekto talaga sa buong bansa. Gumawa din po kami sa CMO Battalion with the guidance and help po ng aking then Battalion Commander Lieutenant Colonel Edgardo Talarok Jr. So, ginaid niya po ako, tinuruan niya ako kung ano po yung kailangan kong gawin. Gumawa po kami ng mga comics, leaflets, nung panahon ng COVID para po sa mga community. After po noon, nung 2021, nalipat naman po ako sa 8th IB. So sa 8th Infantry Battalion, Dependable Battalion po nung 2021, naging S7 po ako sa MO officer nung time na yon.
Doon naman po, iba yung naging experience ko. Unang-una po, yung naging focus po ng CMO Battalion at that time, ay ng 8IB po, ng 8IB. Noong time po na yon ang naging focus po ng 8IB ay yung IP communities. Kasi po, yun yung panahon ng implementation po ng LCAC no nag-start siya ng 2019. Doon ko po na-appreciate talaga yung implementation ng ECLIP, ng implementation po ng Task Force LCAC. Kasi po, doon ko po napagtanto na sobrang fulfilling po pala talagang maging isang sundalo. Kasi nakatulong po tayo sa community. Tayo po yung isa sa mga nag-contribute kung paano natin na nadala yung mga services sa mga far-flung areas. Yung nadala yung mga proyekto na karapat-dapat na maibigay po sa mga communities kung saan yun yung mga naging biktima po ng CPP, NPA, NDF. So, sobrang saya po ng puso ko nung mga panahong yun po dahil yung convergence ng agencies nandoon, hindi lang po yung sundalo yung nakikipaglaban sa CPP, NPA, NDF, kundi pati yung mga local government units, yung mga national government agencies. Ang ganda po tingnan. Nung nandun na po ako sa 8IB, kasagsagan po ng implementasyon nun, yung mga naging activities po namin doon, unang-una po yung loudspeaker operations na kasama yung mga matataas na mga former rebels na dating miyembro ng CPP, NPA, NDF. Maganda po siyang naging activity dahil pinuntahan po nila ng mga matataas na dating leader nila yung mga community kung saan sila nag-recruit dati. Sila na po yung naging spokesperson ng gobyerno kasi naramdaman nila kung gaano po kaganda yung gobyerno, kung gaano po katama yung desisyon nila na bumaba at tulungan at na nakuha po nila, naramdaman nila yung tulong na mula sa gobyerno at sila na po yung nagsabi sa community na humingi din po sila ng tulong. So, grabe po yung naging epekto nun sa CPP, NPA, NDF at yung naging mga activities naman natin concentrating on the IPs is yung tinatawag natin na reconciliation. Kasi yung pinaka naging biktima talaga ng recruitment po ng CPP, NPA, NDF ay yung mga brothers and sisters po natin na mga indigenous people, yung mga IPs po natin. Kaya sinasabi nga po natin na mostly po ng mga nagiging miyembro ng CPP, NPA, NDF ay mga IPs. So meron pong galit, may ano po yung ating mga IPs doon po sa mga nag-recruit sa kanila na mga mga matataas na mga leader ng CPP. Ang ginawa po natin ay nag-reconciliation tayo sa mga communities kung saan humingi po ng tawad yung mga dating miyembro ng CPP, NPA, NDF. Pinatawad po sila ng community, inaccept po uli sila doon sa community na tinatawag po natin. Sa amin noon, sa 8IB, tinatawag namin siya na Singam po Hubutwaay. Hanggang po sa wala nang nakuhang suporta yung mga CPP, NPA, NDF sa community, hanggang sa nakuha po noon si Kauris ng 8IB. Nung time na po yon na ang battalion commander ko po ay si Lieutenant Colonel Talarok din po. Then, nung 2022 ay na-reassign na po ako sa headquarters for ID. I became the ID camp of then Major General Mamawag. Pagkatapos po nun, ayan, nag-schooling na ako for advanced AGS. And then afterwards is na-reassign po ako sa G7 for ID for almost 2 years po since 2022 hanggang 2024. Pagkatapos po nun ay dito na po ako sa 58th Infantry Di Malulupig Battalion. Sa ngayon po, from 2024 up to present, ako po yung headquarters commandant, ako po yung personnel officer, guard officer, and ako po yung SDO ng 58 IB. So, ang naging transition ko po ay from CMO officer
to personnel officer. So kung dati po ang aking stakeholders ay mga civilian, ngayon yung stakeholder ko naman ay puro na mga sundalo ng 58 IB. Iba po siya kasi yung civilian is walang, yun mga kausap natin is gusto natin ipaabot sa kanila yung mga services ng Philippine Army, ano yung ginagawa ng Philippine Army. Pagdating naman sa ating mga sundalo, ang kailangan nating gawin is marami, from promotion, retirement, moral and welfare, schooling. Yun po yung mga pinagpaplanuhan na po natin para sa ating mga kasundaluhan, para po sila, wala silang ibang iniisip kundi yung trabaho po natin, mag-operate sila at maging masaya sila sa trabaho nila. Yun po yung goal ng pagiging personnel officer. At at the same time, sinusunod po natin yung guidance po ng ating battalion commander. Then my battalion commander is Lieutenant Colonel Christian Uy, and then ngayon po si Lieutenant Colonel Grizula. Yung mga gusto po nilang i-implement upang tumaas po yung moral ng ating mga personnel at magtrabaho po sila ng maayos upang ma-attain po natin yung ating sinumpaan dito po sa Philippine Army. Ang isa pang role ko po dito sa 58 IB ay ang pagiging SDO. So dito po medyo mahirap siya, ang challenging po sa part ng pagiging SDO ay yung humahawak ka ng pera po ng government or ng unit. And through the guidance naman po ng aking mga naging commanders, si Sir Uy and si Sir Grizula, maayos po natin na nagagastos po ng tama yung pondo ng gobyerno sa kung saan po siya dapat na gastusin. And nagpapasalamat po ako sa guidance po ng aking mga battalion commanders dahil po naging best SDO po tayo ng 2024 ng 4ID po at na-awardan po nung anniversary ng 4th ID nung 2025. Nagpapasalamat po ako at naging challenge po at the same time masaya siya dahil ginawa lang naman po natin yung ating trabaho. And wala po akong experience sa pagiging SDO, pero ang naniniwala po ako kasi na there's nothing constant in this life but change. So kung hindi po natin alam yung isang trabaho, kailangan po nating pag-aralan, kailangan po nating matuto kung paano dapat siya gawin at paano po dapat siya i-implement, ano po dapat nating gawin upang mas maayos natin na ma-implement or maging tama yung ating trabaho po. Sa ngayon po, from 2016 to 2026, almost 10 years na po, halos isang dekada na po ako sa service this coming December 19, 2026. Very fulfilling po yung naging trabaho ko sa Philippine Army. Hindi po ako nagsisi na naging isang sundalo po ako, na naging isang babaeng sundalo, na sinasabi nga nila na ito ay trabaho ng isang lalaki. Pero hindi po ako nagsisisi na nandito po ako kasi very fulfilling and sobrang happy po ako dito sa aking trabaho po. Dahil hindi lang naman ako nagtatrabaho para sa aking sarili. Nagtatrabaho ako para po sa lahat ng mga Pilipino. Upang po makamit po natin talaga kung ano man yung kapayapaan na dapat na makamit ng Pilipinas po. And I really hope na in the long run, makakamit din po natin yung gusto po talaga nating peace, na matalo po natin yung kalaban natin, matapos po yung internal, yung insurgency dito po sa Pilipinas. At nagpapasalamat din po ako sa aking mga commanders po na nagbibigay ng guidance po sa akin as a sundalo, as a person.
Hindi lang po bilang sundalo, hindi lang bilang isang tao, kundi bilang isang babae din po na nasa Philippine Army. Maraming salamat po.